Ang Yamaha ang isa ngayon sa pinakamabentang brand ng motorsiklo sa Pilipinas at maging sa buong mundo dahil sa pagiging innovative at stylish ng mga design, sa pagiging reliability at durability nito na importanteng factor sa mga bumibili. Isa ito ngayon sa pinakamalaking kumpanya ng motorsiklo sa Japan. Ngunit alam mo ba na hindi sa motorsiklo unang nakilala ang Yamaha? Si Torakusu Yamaha ay ipinanganak noong April 20, 1851, ang ikatlong anak ni Takanosuk Yamaha na isang miyembro ng Kishu Domain. Si Takanosuk ay isang astronomer ngunit gumawa din siya ng mga cadastral survey at pinangunahan ang mga proyekto sa engineering. Bilang isang batang lalaki si Torakusu ay interesado sa mga pocket watch at sa kalaunan ay nag-aral ng paggawa ng relo sa Nagasaki sa loob ng 2 taon. Naging repairman din siya ng mga medical appliances pagkatapos ng apprenticeship sa isang shop na tinatawag na Kawachiya. Habang nagtatrabaho bilang isang medical appliance repairman ay nagpunta si Yamaha sa Hamamatsu, kung saan hiniling sa kanya ng isang lokal na paaralan na ayusin ang isang organ para sa klase ng pagkanta nito. Masyado siyang nasangkot sa proseso ng pag-aayos ng organ kaya na-inspire siyang bumuo ng sarili niyang instrumento. Nakatanggap siya ng suporta mula sa mga kaibigan at lokal na negosyante tulad ni Kawai Kisaburo upang gumawa ng sarili niyang instrumento at magtayo ng sariling kumpanya. Ginugol niya ang mga taon sa pagperpekto ng kanyang craft hanggang 1900. Noong 1887 nang unang magawa ni Yamaha ang reed organ at makalipas ng 10 taon noong 1897 ay tinatag ni Yamaha ang Nippon Gaki Company Limited. Noong 1900 nang siya ay gumawa ng unang piano na gawang Japan at sa sumunod na taon ay nagawa niya ang grand piano, naging isang kilalang tagagawa ng musical instrument ang Nippon Gaki Company Limited sa Japan. Kalaunan ay namatay si Torakusu noong 8 ng Agosto taong 1916 sa edad na 64 at sa kasagsagan ng World War I. Matapos mamatay ni Yamaha ay hindi doon natapos ang tagumpay ng kumpanya. Ipinagpatuloy ni Tomiko Genichi Kawakami ang kumpanya na presidente ng Yamaha Corporation. Ipinanganak si Genichi noong January 30, 1912 sa Hamakita. Nagtapos siya sa Takachiho College of Commerce at nagsimulang magtrabaho para sa Yamaha Corporation noong 1937. Ang kanyang ama ay si Keiichi Kawakami ay naging presidente ng kumpanya mula noong 1927. Nagpatuloy sa produksyon ang Yamaha sa paggawa ng mga dekalidad na mga musical instrument tulad ng mga organ, piano, gitara at marami pang iba. Sa panahon ng World War II ay nasira ang kumpanya ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Genichi, inipon niya ang mga natirang mapakinabangan ng kumpanya. Naging tagagawa ang kumpanya ng mga propellers ng mga fighter planes, fuel tanks at mga wing parts. Pagkatapos ng World War II ay nakaligtas ang isang factory ng Nippon Gaki sa pambobomba ng US sa Japan. Pagkalipas ng 2 buwan ay nakatanggap ang kumpanya ng financial assistant mula sa US para gumawa ang Nippon Gaki ng mga harmonica at xylophone. Makalipas ang 6 na buwan ay pinayagan na ng Allied Powers ang Japan sa pagbenta noong 1947, kaya gumawa na rin ang kumpanya ng mga organs, accordion, tube horn at guitar. Nagsimula na rin silang mag-export. Noong 1954 ay itinatag ang Yamaha Musical School upang magturo sa mga bata ng musika. Taong 1955 nang sinimulan ni Kawakami ang paggawa ng motorsiklo mula sa mga naipon niyang kagamitan pagkatapos ng digmaan. Unang nagawa ni Kawakami ang The YE1 aka Akatambo, The Red Dragonfly, na isang 125cc, single-cylinder at 2-stroke na hango ang disenyo nito sa isang German DKW RT125. Nagkaroon ng 125 na motorsiklo ang nagawa sa YE1 na model. Isinali pa nila sa karera ang YE1 sa Mount Fuji Ascent Race na nanalo ng 3rd place. Noong 1956 ay nanalo ng 1st, 2nd at 3rd place ang YE1 sa Japan Autobike Endurance Road Race. Naging 6th place din sa Catalina Grand Prix noong 1956 ang YE1. Noong 1955 nang maitatag ang Yamaha Motor Company Limited at humiwalay ito sa Yamaha Corporation at naging motorcycle division, ang pagsali ng Yamaha sa karera ang isa sa paraan na nakilala sila at kaya nilang makipagsabayan sa ibang brand ng motorsiklo tulad ng Honda, Suzuki at Kawasaki. Noong 1968 nang inilabas ng Yamaha ang una nilang 4-stroke na motorsiklo ang XS1 na 650cc,
na malaki at malakas na makina na kayang makipagsabayan sa mga British motorcycle tulad ng Triumph Bonneville at BSA Gold Star. Nagpatuloy ang Yamaha sa paggawa ng mga 2-stroke at 4-stroke ng mga motorsiklo. Ang Yamaha Motor Company Limited ay hindi lamang sa motorsiklo nakilala, gumawa sila ng mga scooters, motorized bicycles, boats, outboard motor, 4-wheel ATVs at marami pang iba. Noong 1987 makalipas ang 100 na anibersaryo ng Yamaha ay pinalitan ang pangalan ng kumpanya bilang Yamaha Corporation para sa karangalan ng yumaong founder na si Torakuso Yamaha. Noong 1962 nang magsimulang pumasok sa Pilipinas ang Yamaha Motorcycle at noong 2007 nang magkaroon ng sangay sa Pilipinas at naging Yamaha Motor Philippines. Ang Yamaha Motor Philippines ay nakagawa ng halos 70,000 na units noong 2008, at umabot na sa mahigit 540,000 na units noong 2018. Noong May 2019 ay inanunsyo ng Yamaha Motor Philippines na tumaas ang kanilang produksyon sa kanilang planta sa Lima Technology Center sa Batangas. Sa ngayon ay patuloy na naglalabas ang Yamaha ng mga kakaibang disenyo na tanging ang Yamaha lamang ang nakakagawa sa mga motorsiklo. Ang Yamaha ay may iba't ibang seleksyon ng uri sa mga motorsiklo at sport machine na available sa Pilipinas. Ang ilan sa mga pinaka-iconic na modelo ay kinabibilangan ng Mio Sporty, Mio Fazio, Mio Soul, at Mio Aerox. Nag-aalok din ito ng YZF-R 15M, YZF-R 3 at sa sports bike mayroon itong MT-10 SP, MT-09, XSR 900, XSR 700, Racer 9 GT at marami pang iba. Kasalukuyang mayroong pandaigdigang network ng manufacturing ang Yamaha sa mga bansa tulad ng China, Taiwan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Amerika, India, at Brazil. Ang net sales nito noong 2023 ay umabot sa humigit kumulang $3.38 billion sa buong mundo. Ayon sa opisyal na website ng Yamaha Motor, ang mga logo ay kumakatawan sa kung paano ang kumpanya ay matapang na nakikipagsapalaran sa entablado ng mundo na may isang malakas na union ng manufacturing, marketing at technology. Sa ngayon ang Yamaha ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo.